Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, sobrang nangarag kami at narush kami ngayong araw. Katapos kong maligo dyan, dumiretso na kami sa school ni Zoe para masundo na namin siya. Pupunta kasi kami sa palengke para ibili siya ng costume. Diyos ko, may event kasi sila sa school bukas at ngayon pa lang namin siya ibibili ng costume. Diyos ko, sa katangahan ko kasi akala ko itong costume na nakalagay sa notebook niya, yung school yung magpo-provide. Kami pala dapat. Diyos ko, Marites, ala na rugung libre ngeni. Buti na nga lang naisipan kong magtanong at mag-text sa teacher ni Zoe. Kung hindi, wala rugo susuot bukas yung anak ko. Diyos ko. Ang balak nga sana namin, ibibili namin siya ng costume. Kaso napadaan kami dito sa mga gown na to at nakita niya nga to. Ayaw niya na nga umalis dito at hindi niya na nga binitawan tong gown na to. Maganda naman tong gown na to at pasok naman sa motif. Kaso nga lang para siyang magsi-7th birthday. Diyos ko. Pero dahil nga yan yung gusto niya at siya naman yung magsusuot, pinasukat na namin sa kanya para hindi na siya umiyak. At talaga yung gusto ko yung masusunod dyan, pero hindi naman ako yung magsusuot, kaya yung anak ko na yung pinagdesisyon ko. Napakasaya nga ng anak ko dyan habang pinapasukat tong gown sa kanya at buti na nga lang talaga kumasya sa kanya. Dadalawang isip nga akong kunin yan dahil napakabongga nga nitong gown at para siyang magbe-birthday, no? Pati nga yung asawa ko gustong-gusto niya to para kay Zoe dahil bagay niya naman daw. Mas lalo pang nagustuhan to ng anak ko dahil meron pang papri na headband at pakpak na butterfly. Gusto ko rin naman tong gown na to para kay Zoe. Iniisip ko lang kasi na napakabongga niya at baka siya na yung center of attraction sa school nila. Diyos ko! Para hindi na masyadong bongga, hindi ko na kinuha yung petticoat sa baba at para maging simple na lang tong gown na gusto niya. Saka total, ito naman yung gusto niya, kaya ito na talaga yung inarkila namin. Katapos nga namin siyang ipag-arkila ng gown, nagpunta naman kami dito sa loob ng palengke para ibili naman siya ng sandals. Ipaghahanap namin siya ng sandals na babagay dun sa gown niya dahil yung mga sandals niya sa bahay, kulay pink, hindi naman bagay dun sa kulay yellow na gown. Nuko. Ay, Diyos ko, bongga nga yung gown niya. Hindi naman macho sandals, di ka nung narugo. Ilang beses na nga kaming nagpaikot-ikot dito sa loob ng palengke kakahanap ng sandals para sa kanya. Marami naman kaming nakitang magaganda at bagay dun sa gown niya. Kaso nga lang alangan yung paa niya at hindi niya kasya. Ay, Diyos ko, sa mga oras nga na yan, namamawis na yung kilkili ko at nakikisabay pa tong anak ko at nagmumuryot pa siya. Kanina pa nga siya nagmumuryot dyan dahil dito sa harap ng bilian ng mga sandals, merong bilian ng toys at nagpapabili nga siya. Ito namang tatay niya dahil nga, Diyos ko, mahal na mahal niya tong anak niya at hindi niya matiis. Ayan, para hindi na daw umiyak, binili niya ng toys. Ko itong toys na pinapabili niya, mahal pa doon sa pinag-arkila namin ng gown sa kanya, nuko. Saya na nga siya dyan dahil nabili na nga yung toys na gusto niya kaya nagpapasukat na siya ng mga sandals na napipili namin sa kanya. Kaso nga lang lahat ng mga napipili namin sandals sa kanya hindi niya kasya dahil nga alangan yung paa niya. Nakakaya pa nga sa mga nagtitinda dahil rugo hindi ko makasya yung mga sandals sa anak ko at napapagod na rin sila sa kanya. Pangalawang balik na nga namin dito sa bilihan na to dahil karamihan sa mga pinuntahan namin wala talagang nagkakasyang sandals sa kanya. Ko sa mga oras pa namang yan, napakainit at pawis na kami. Naiinis na nga ako dyan at parang gusto ko na lang siyang papag-rubber shoes mo ko. Napakalaki kasi ng paa ni Zoe at alangan nga yung size ng paa niya kaya nahihirapan kaming maghanap. Dahil nga wala kaming makitang ka-size niya, gusto ng papa niya magpunta na lang kami ng SM at doon na lang namin siya ipaghanap. Pero sabi ko nga sa kanya, nandito na rin kami sa palengke at dito na lang kami maghanap para makatipid din kami, nuko. Nangihinayang kasi ako kung sa SM kami bibili lalo na hindi naman din kami madalas umaalis at mas mahilig sa rubber shoes si Zoe kesa sa sandals. Sayang lang kasi lalo na mabilis lumaki yung paa ni Zoe at makakaliitan niya lang agad yung mga sandals. After 25 years nga, Diyos ko, finally meron nang nagkasya sa paa ng anak ko. Napakaganda nga nitong sinukat niya at bagay na bagay sa kanya kaso hindi niya namang gusto, nuko. Buti na lang talaga, meron pang isang kumasya sa kanya at eto nga yung gustong-gusto niya. Mas komportable kasi siya dito dahil medyo maluwang ng konti unlike dun sa kanina, masikip daw sa kanya kaya eto yung gusto niya. Siya talaga yung pinapapili namin sa tuwing binibili namin siya dahil pag ayaw niya yung binili ko, hindi niya naman sinusuot niya, mga kanduya pa ka na ako. Ibili ko nga rin sana siya ng corona dyan kaso sabi niya may headband naman yung gown niya kaya yun na lang daw yung susuot niya. Kaya hindi ko na pinilit yung sa akin, baka mag-away pa kami.
Binili ko na lang siya ng ipit na babagay dun sa gown niya para naman kahit papano matchy-matchy. Pagkatapos nga naming mamili dyan, bago kami umuwi, dumiretso muna kami dito sa katedral para magdasal at magpasalamat. Sa mga oras nga na yan, gutom na gutom kami, kaya dumaan muna kami dito sa bilian ng palabok para makapagmerienda din kami. Palengke sana kami kakain, kaso naisip ko yung bilian ng palabok dito sa may San Agustin at napakasarap nga nito, kaya dito na kami kumain. O hanggang dun na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko. Maraming salamat po. Love you, mama. Chup chup!